Welcome back sa pagsimba sa pamamalaan ng Diyos. Worship service in Quartata, we can hear the voice of God and the Holy Spirit. Ang atong pagsimba, importante ba tayo ang madungog ang tingog sa Diyos o ang tingog sa balaan ng Espiritu. So we praise the Holy Spirit will touch your heart, change your mind, turning point to your lifestyle for Jesus Christ. Kung na mag-ampo kita, mahikapon sa balaan ng Espiritu kung munang-munang kasing-kasing, ipag-ubo niya, ang ako ang pagkulabuhin. Today I will sharing the gospel about Jesus Christ and the kingdom of God. Kung karon ang mensahe nga iyang ipaambit na atong tanan, ang naguluhan o sa Jesucristo, kung ang harian sa Diyos. The people of Israel was destroyed because of the idolatries. Ang mga katawan sa Israel, nangalaglag sila kung sa ilang pagsimbang mga Diyos. King David the conqueror was allowed the enemies and left the peaceful kingdom to his son Solomon. Si Haring David na nakabuntog sa iyang mga kaaway, iyang gipiling na malinaw ng labing harian sa iyang anak na si Solomon. That's why Solomon lived a life of wealth, honor, and splendor. His kingdom was remarkable, stable. Kamulang si Solomon o kinabuhi siya na dato kaayo, puno sa kadungganan sa katahong ng iyang harian na pahimutang gayon pag-ayo. However, in his later years, he was seduced by the many foreign women and began to worship idols. Kapag sa paglabay sa pagkikila niya ng mga katuligan, nadali siya sa iyang mga langyaw ng mga asawa o nagsugod pagsimba o pagyukbok sa mga Diyos-Diyos. As a result, during the reign of his son Solomon, the nation was divided into the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. O isip ko sa karesulta, sa panahon sa panghari sa iyang anak na si Solomon, ang duha ka nasod na bahin gayon sa silangan naging harian sa Israel o sa kapagatan nga bahin sa Buda. Furthermore, Assyria
destroyed the northern kingdom of Israel due to its idolatry, and the southern kingdom of Judah was destroyed by Babylonia due to its persistent idolatry. Tugtugang paningin, ang taga-Syria iyang gilaglag ang aming ingharian sa Israel tungkol sa pagsimba o Diyos-Diyos ini, ug ang habagatan naging harian sa Huda nalaglag usab tungkol sa ilang pagpadayon sa pagyukbong pagsimba sa mga Diyos-Diyos. God tells us in the commandment not to bow down to any kind of idols. Ug ang Dios nagaingon kanamo sa iyang mga kasubuan nga dili kita moyugbo ug bisan unsang mga Diyos. If we worship idols, God become eternally jealous and destroyed our life. E kung kita moyugbo o simba sa mga Diyos, higpit gayon nga mga bugho ang Ginoo kanato ug naglago niya ang atong kinabuhi. Today, even if we do not worship idol made of silver, gold, or bronze, or idol, we tend to bow down to the idol of our own desire. Karon bisan ug wala kita magsimba o magyugbo sa mga imahe o sa nagkalain mga Diyos nga binuhat sa plata, bulawan, bronze o sa bisan unsang mga puthaw apan naalag kita nga moyugbo o mosunod sa atong kaugalingon nga mga tinuha. In the beginning, God created the heaven and earth, made everything was very good, and finally, God made Adam and Eve. Ug sinudanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta sa maayo-ayo sa katapusan, iyang gibuhat si Adan ug si Eva. God made Adam and Eve with his image, God's image. Gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva sumala gayud sa iyang imahe. That's why they were very good of company with God. Eve with God Almighty in the Garden of Eden, very glad. Kung maayo kayo lang kahinta nga nagpuyo sila o nag-iuban sila sa labing damhanan nga Dios nga malipayon dito sa tanaman sa Eden. One day, serpent approached and deceiving them, deceiving Adam and Eve. They will fall into the temptation. Kung sa kaadlaw ni Ana, miduol ang yawa o iyang gilibungan si Adan ug si Eva ug nahulog sila sa tentasyon. And then they were banished from the Garden of Eden. They were very terrible, difficult times. Tapos ni Ana sa ilang pagkahulog sa tentasyon, ipapahawas sila gikan sa tanaman sa Eden ug nagsugod na sila pag kinabuhi ug isog kaayo na kinabuhi. We must consider ourselves as God made you and I with a very good image of God. Unang kinahanglan na itong iluhol ng atong kaugalingon na gibuhat kita sa Dios na sumala gayon sa imahe sa Dios. Because, but many people have no happiness and joyful in their life. Ang daghang mga tao ang walay kalipay ug wala sila magmalipayon sa ilang kinabuhi. Because of their committed sin and against God, disobeyed God's promises. Tungkol sa pagpadayon nilang pagbuhat ng pagpakasala at supang sa pagbubuting sa Dios, wala nila kumana ang saan o ang isaad sa Dios. So, as a Christians, we must wait for the time of God Almighty. Kung nag-isip mga Kristohanon, kinahanglan kita na magbulat sa takna sa labing damhanan ng Dios. Do not bow down any kind of idolater and statues and worship them. Dili kita angay nga muyugbo o simba sa mga nagkalaing mga pinulit o mga Diyos o simbahon sila. If you worship the idolater and any kind of statue, your spiritual part will damage and destroy you like Adam and Eve. Kaysa di ang musugod kita pagyugbo o pagsimba sa mga Diyos, ang atong espirituhanin nga bahin, maguba gayon sama sa pagkaguba sa espiritu ni Adan o ni Eva. The Bible says, James chapter 1, verse 14 to 15. So, ang Biblia, nag-ingon din sa Santiago, atong basahon, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 14, abot sa 15. Duhan ka basa. Apan mo abot ang tentasyon kung ang tao ay luod o ganhon sa dautan niyang tinuha. Mga anak kong sala, kini mga anak kong sala, o inikahingkod na sa sala, magdala kini kamatayon. Why people have an evil desire in their heart? Ano ang mga tao, magbatot man o dautan tinuha sa ilang kasing-kasing? Because of the evil spirit plant the evil desire in their hearts. Tungod sa daotang espiritu nga nagtanong og daotang tinuha,
sulod sila kasi. That's why people commit the sin and rob and make trouble in their life. Muna ang mga tao, magbuhat sila sala, sama sa paggamit ng mga droga o kailangan pang mga dautan o di mo sila kasamok sa inyong kinabuhi. But Jesus came to the world, destroyed every kind of evil desire and evil spirit working in this world. Apan niya si Jesus sa kalibutan ang iyang ang tao ng kanang mga yotang tinuha o gubon ang kanang buhat sa yawa ang naglihok sa kalibutan. And Jesus gave us the authority. You can drive out any kind of evil desire and evil spirit from your house, from yourself, from your situation. O sa Yesu Cristo, naghatag ka na ito oportunidad na makahimong kita pag-abot sa kanang daotang tinuha, pag-abot sa daotang espiritu, probisan sa atong pamilya, sa ato ang kahintang o sa ato ang sitwasyon. But most of the people cannot overcome the evil spirit working because of the lacking knowledge of God Almighty. Ipan kadaghanan sa mga tao, wala sila makabuntog sa paglihok sa yawa tungkol kay nakulangan sila sa kaalam sa labing gamhanan ng Diyos. That's why the Bible says, do not follow the pattern of this world, follow the pattern of Jesus Christ, and then you can drive out any kind of evil desire and an evil spirit in your life. You will live a very peaceful life. Muna ang Biblia nagdasig ka na itong hindi kita masunod sa kamatasan ng kalibutan na aron atong mabunto o makapahawa na ito ang mga damatang timuha o mga espiritu o makabatong kita o balaan o magkanagon ng kinabuhi. Trouble and suffering problems not come from the Father God Almighty. Tanang mga kasamok, tanang mga problema o mga kalapian, diniligikan sa lamigod na amahan. Trouble and suffering problems and sickness and then all evil things come from the evil spirit, not from God Almighty. Tanang mga kasamok, tanang mga pag-antos o mga balatian, diniligikan sa amahan o diniligikan sa daotang espiritu. That's why as Christians we must distinguish it very clearly and then we must drive out all these things from our heart, our situation. Mula isip mga kaisuhanan, kinahanglan na ato gayong mailhan, kining ka ng butang, o makahimo na kita sa pagtangtang sa mga hugong mga butang gikan sa atong muna-muna o sa atong kasing-kasing. That's why Jesus Christ crucified on the cross, removed all kind of evil desire and the working of the evil spirit in this world. Unang sa Yesu Cristo, nagpalansang siya dito sa cross aron matangtang ang kanang mga daotang tinuha sa kalibutan ug mabuntog niya ang yawa nga naglihok sa tibuok kalibutan. When we believe in God and Jesus Christ, we receive the Holy Spirit and the power of God. Kung magawat o butuo kita kang Yesu Cristo, magawat kita sa Banal Espiritu ug sa gahom sa Dios. And then you can make your life a very wonderful, successful life. So mahimo na nato kung kinabuhi nga maanindot o malapuson nga kinabuhi. Bible says, Galatians chapter 5:24. Sama sa ginon sa Biblia, kung mabasa ko mga Biblia sa Galacia Kapitulo 5, 24. Duman ka o basa. Ginansang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhan nga kiniligod o mga lawas kong pangandoy. Every sinful nature, not from the God, come from the evil spirit. That's why we must drive out every kind of a sinful nature. For example, drinking, drug, gambling, and then trouble. Not from the God Almighty. We must drive out from our situation. Ang kaupunon nga pagkamakansala, dinigikan sa Diyos o dinigikan sa Batang Espiritu, pananglitan sama sa itong paggamit ng drogas, pag-inom, pagsugat, at sa pang mga hugong mga butang, kinahanglan na piling kangtangon sa atong kinabuhi. Bible says, breaking down any kind of idol lectures in our situations. Sama sa nagingon ng Biblia, kinahanglan nato gubon ang tanang mga daotang timuha sa atong sitwasyon. Through understanding the Bible, obeying the Word of God, you can have your very wonderful
life, starting the new Christian life. Pinaagi sa pagsabot sa Biblia, makasabot kita sa Biblia, makahimo kita pagsugod o bago makinabuhi. Saul, the first king of Israel, was destroyed because of he bowed to the idol of his own desires. Sama nga si Saul, ang unang hari sa Israel, naguba ang iyang kinabuhi, kung kinilugmok siya sa Diyos-Diyos, mga iyang kaugalingon nga tinahang. Bible says, 1 Samuel chapter 15 verse 9. Sama sa gingon sa Biblia, atong basahin, unang Samuel, kapitulo 15, versikulo 9, dungan ta og basa. Gawas kang aga ang hari sa mga Amerikano, hingon man ang tambok ng mga karnero o mga baka. Gihipos usab nila ang tanang maayong butang. Ang gilaglag nila maulamang kadtong walayon pagbutan. Almighty God commanded to Saul, when you fighting with the enemy, you must destroy completely everything that was despised and wicked. They totally destroyed. So ang nabingabanan nga Diyos, nagsubok ang Saul, ngayon sa diha, mga mabuntog na ninyong mga kaway, kinahanglan yung naglagon silang tanan, tanang nilang mga kahayupan, tanang mga butang, kagikasilagan sa Diyos. Kinahanglan ninyong gudubon o laglagon silang tanan. But Saul and his soldiers did not destroy everything because of they were saving some good animals and somebody for worship to God Almighty. Ako ng mga kasunggaluhan, kapit si Saul, wala nila laglaga ang tanan, hindi lang ilang ipili o ilang ikuha ito mga maayong ayupan o mga maayong pagtaman. God did not want to opening of animal, but God want to obey the word of God. Tama man ang ibig sa Biblia, dinubuot ang Ginoo sa mga halad ng mga hayop na sinunod kung dili mao ang pagtuman gayon sa tulong sa Dios. Prophet Samuel said to them, to obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of lambs. Kung sama nga si Propeta Samuel ningon kanila na ang pagtuman mas importante kaysa paghalad sa kahayupan. Amen. Obey the word of God, obey the instruction of the church, important in our Christian life. Ang pagtuman sa pulong sa Diyos o ang pagsunod sa kasugo sa simbahan, importante kayo sa atong Kristohanon na kinabuhi. Even though you do not understanding the whole Bible, you can listen to the message very carefully from the altar, and then you can try to obey the word of God very fully. Isa no, wala pa na po masabti pag-ayo ang tibong Biblia, ang kung kita maminaw ang pag-ayo sa diwali, din sa simbahan, kung masabtan na kayo ng pag-ayo. So many people destroyed their life, and then have no happiness in their joyful life. They do not hear the word of God very carefully, and they do not obey the word of God. Ang mga tao, wala magmalitayon o wala katipay sila kinabuhi, kung wala sila maminaw pag-ayo, wala nila paminaw ang pulong sa Diyos, kung nila tumana ang pulong sa Diyos. Bible says in the last days situation, 2 Timothy chapter 3 verse 1-2. O karon ang Biblia nag-ingon sa ikaduhang Timoteo 3, 1-2. Akong duha mo basa. Ikaduhang Timoteo 3, 1-2. Timani diri sa katapusang mga adlaw, maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugilo sila, mapaitas-on, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili gusno. Amen. In the last days, God people, even though God's people live like this world. Sa katapusang mga adlaw, bisan ang mga katawan sa Dios nga kinabuhi sila ug sama niini. Even though we believe God, if we do not meditate on the God very carefully and pray more honestly, we will fall into the temptation by the deceiving of the evil spirit. Bisan og gituon ta sa Ginoo pag dili kita magtuon pag-ayo sa pulong sa Dios ug padayon nga mag-ampo, makita gyud kita sa malibungon nga espiritu. That's why we must very be
carefully live a holy life, peaceful life, and diligent life, honestly life. Unang kinahanglan nga mag-amping kita magkinabuhi sa balaan na kinabuhi, mag-araw na kinabuhi, o matinumanog na kinabuhi. When the Holy Spirit comes upon to your life, you can touch your hand, your mouth, your thinking by the power of the Holy Spirit of God. O sa diha ka madawat na nato ang balang Espiritu sa Dios, makahimo kita sa pagbika, pagkontrolar sa pagbika sa atong mga kamot, paglantaw sa atong mga mata sa pagtubog sa atong mga dalungan, iniyahan sa balang Espiritu sa Dios. And then you cannot accompany with the those who are troublemaker and evil desire person. Kung di na ka makahimo sa pagpakikuban pa na atong mga tao na katamunay na nagtimo ug mga kasamo. Some people was very good, but follow the ungodly person and woman, they will be destroying their life very quickly. Ato na ba mga tao, mamahayo kayo sila, ang pagtuluban sila atong mga dili-Diyos nun, atong mga babae ng mga daotay, malaki kayo, diha-diha ka na kinabuhi. That's why I tell you the truth. From now on, do not follow the ungodly person anymore. Walang sultihan ka ni Pastor sa kamatuloy, sugod karon dili na nato, di na kita makikuban sa mga tao ng dili-Diyos nun. This is the way protection your life, your family, all your situation. Amo kini ang paagi nga maproteksyon na nato ang kinabuhi, ang atong pamilya, ug ang atong sitwasyon. I have tasted by the evil spirit and someone my parents. Sa mga gisulayan usab sa Pastor Lee sa Dr. Espiritu, pinaagi sa iyang mga higala. After I was born again, I was stopped drinking and smoking, gambling, everything. I was stopped. Kung sa natao pag-usap yan yung gululangan ng pagpanigarilyo, pagsugal o pag-bubugo. Sometimes my friend and office company told me, Pastor, not Pastor, at the time I was not Pastor, drinking one time all this. So, atong panahon na, nauban niya sa opisina nilang gitrabahuan, ihagit ka niya ang ingon na, bay, ilugtag sa kasara na siya. And then I was told them, I was stopped lady. Holy Spirit come upon to me, and then I cannot drinking, I cannot smoking, I cannot gambling anymore. Apan libalibad siya nga nag-ingon, ang balang Espiritu ko na nagdawat, ang buong ng kalimo, pag-inom, pagsugal, o bisan sa pag-bubugo. I tell them very strictly from that time, no one tell me drinking and smoking, gambling like that. I was very different life from that time. O libalibad din siya kanina, o sugod niya itong takla, wala na ibisan ko sa naghalot kanina, kung nagkilabot ko sa lahit na kinabuhi sa itong taklangan. Your mouth speaking, thinking is very important. Ang atong mga pakba, ang atong mga pinuluan, ang atong pangunahuna, importante kayo tayo. After you born again, somebody tell you, friend, we go to the drinking house and the gambling house was only one time. Ay, bumanta ka tao pag usap, tulad din mga tao, gani ka natin, ang ato ka dito sa sugalan, o sa inyong kanan, isang kasaran. People speak to deceiving you only one time. Sa Dr. Espiritu, muinag ka na to, ang buhat ang isang kasaran. As your Christians, you can decide very strictly. No! I was stop a lady, everything, drinking, gambling, smoking, trouble. I was stop a lady. You can speak very strictly to your friend and your companies. Ang panisip mga Kristohan, ang kailangan kita may mga hindi ko. Ang ka ng gulungan ng pag-inom, ako ng gulungan ng pagpanigarilyo, ako ng gulungan ng pagsugal. Kailangan kita stricto pa ng mapalipan sa akong mga nagala, alam sa lahat ng mga. If you decide like this one, Almighty God, starting protection in your life, you can start in the new life, turning point in your life very strictly. Kung yung desisyon kita usama niya, ang gabigahanan ng Diyos, magkuhan sa ating kinabuhi, hindi mo na gayon kita pagsugod sa bago na kinabuhi. I tell you the truth this morning, every one of you brother and sister,
we starting a new life with the Christ Jesus. Murang sa pinaka ni Pastor Lito, itaga ka, kitang tanan, kailangan nga magsugod kita o bagong kinabuhi, diha kang Ginoong Jesucristo. Jesus died on the cross 2,000 years ago. Forgiveness of your sins, my sins, erase all kind of our all long desire through His death on the cross. Ismin katuloy na ang nilabay nga sa Jesucristo na pakamatay siya dito sa cross, alang kanino, alang kanako, o pagtamo niya, tanan ang mga doon ang pinuha, upang pagkasala, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. That's why Apostle Paul confessed likewise Galatians chapter 2:20. Murang si Apostoles Pablo, niingon o sama ni ini, o atong mabasa diri sa Galacia 2, versikulo 20. I am crucified with Pinagsa Christ. ako bandang Kristo dito sa cross. Busa I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the past, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kanahigugma o nagtugyan sa iyang kaibalingon kaya ka ako. From now on, with your friend and family, even though your wife and some close friend will test you, drinking, gambling, drug, something one time. Sugod karon, bisan na itong libro sa itong pamilya, ako mga suod ng mga higala, mga silikan, mo tinta o mo dali gayud nato ang ibuhat sa pagkinom, sa pagsugal, o bisan sa paggamit ng droga. You can say to them like white, I have been crucified with Jesus Christ. I no longer live dirty, unclean lives. Kung pwede na mo balibad kanila gamit ang versikulo nga ningon, gilansang na ako uban ng Kristo dito sa cross mo sa dili na ko ang nabuhi. You can confess them. Jesus Christ lives in me. Kung dili si Kristo na ang nabuhi, sulod ka na ako. Don't touch me. Don't deceive me. You can say to your friend, your family, wife, and husband, all people. Ayaw na kong hilabti o ayaw na kong ilarang. Ayaw mo kasi pag-ingon sa mga tao na maghintal na ako sa kanila. And then you can live a very holy life, peaceful life, real Christians. Kung na kinabuhi ka o balaan ang kinabuhi, ang kinabuhi, or magtungod sa Kristohanon. We are living in this world very corruption. Sama nga na kinabuhi ka ng kalibutanan na nautan na tayo. That's why Bible says, do not follow the pattern of this world. Una ang Biblia na doon na ginagawa sundon ang mga pamatasan sa kalibutan. Only we need to follow the step of Jesus Christ. Ang atong sundon, maulamang ang mga lakad o gibuhat ni Jesucristo. And then you can enter the kingdom of heaven surely. So sigurado kayo na makasulod kita sa kinaharian sa langit. I tell you the truth, today is the very important time for turning point to your life from the world to the Christ Jesus. So sultan ka ni Pastor sa kamaturan, ako na ang adlaw o importante kayo matakna na mabago na ang ating kinabuhi gikan sa kalibutan ngadha ang Jesucristo. Everybody say after me, I have been crucified I have been crucified with Christ Jesus. with Christ Jesus. I no longer live. I no longer live. Christ lives in me. but Christ lives in me. Don't touch me. Don't touch me. Amen. Amen. You can say like this one from today. makasugod o makailangan sa kalibutan sugod karon. You are the holy nation Kita ang mga balaan nga nasol. because Jesus Christ lives in you. Tungod kay si Jesucristo na kuyog sulod ka nato. You are the loyal priesthood Kita ang mga balaanong mga pare. because Jesus Christ remove all kind of your simple nature. Tungod kay si Jesucristo yan ang gitangta ang kakanakong tawhid ka makasasala. You are no longer sinner. Dili na kita makasasala. You are a righteousness person. Nilidhimo na ang mga matawong makatauhan. You will become a blessing like Abraham. Himo kitang panalangin sa mga Abraham. Changing your mind. Siguro na ito magiging pahunangan. And then Almighty God and Jesus Christ will control your mind. Ang labing ng mga Diyos, gusto ko ng Jesucristo mo ay dumala sa
sa ako ang hinahanglan. We can pray very simply every day and night like white. Makalino kita pag-ampo, simple ra kaayo adlaw ug gabi ug sama. Oh Jesus Christ, Ang Ginoong Hesukristo, please help me. kalit tabangi ako. I am weakness. Tungod kay luya kaayo ko. I don't know very well. Wala ko kabalo. Please teach me. Kayong tudloy ako. Guide me Iyahe ako. in the truth about your Jesus Sa Christ. kamatuguran, gitungod kanimo Hesukristo. I'll follow you Musunod ako kanimo. in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. You can pray like this, a simple prayer. Makaampo kita og sama ninyo, simple kayo nga pagampo. And the Holy Spirit come upon to you and help you. Kung walang espiritu magkinsa paabot ka nako ug makabang ka nako. Make a new mind with a good attitude from today. Kinahanglan nga magbatong kita og bagong nga hunahuna ug bagong ginaya sugod karon. Let us pray. Father God Almighty, we are sharing the gospel about Jesus Christ and the kingdom of heaven. People want to enter the kingdom of heaven, live a holy life, but they cannot do by themselves. The Holy Spirit Church come to the all people of God in Dumaguete Provincial Jail Ministry, all members. Thank you, Lord. We will be there. You can help and support all of them. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Praise the Lord.